Good afternoon to everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga bago at di nakakilala sa akin, isa ako dito sa mga guro sa MMCA. So, I'm not a pastor but I'm one of the ministers just like Kuya Sayer, kina Kuya Divin, okay, dito sa ating youth turn. So, feeling youth ako. Kaya ako nagpapaliwanag eh. Kasi mukhang kaedad ko lang yung mga naka-blue din. Okay, so, mahirap tanggapin. Okay. Para dun sa mga hindi nakakilala. Okay. And I'm just 21. Okay. So, going on. Okay. So for today, nakakatuwang isipin. And I also introduce myself as a teacher because gusto ko maintindihan ninyo na pag teacher, pwedeng pakibuhay yung ilaw. Gusto ko makita yung, yung mga tao. Yan. There shall be light. Galing. May ding-dong Dantes. Okay. So, kasi the reason why I asked also to turn on the lights because we're gonna do something na simple. And siguro alam niyo naman yung word na adjective, tama? Sa Tagalog ang adjective? O yan, teacher nga eh, ha? Panghalip. Hindi, pang-uri. Yan, okay? Anong uri, di ba? Pag sinabing ganito. So, ito una-unang gagawin natin. I want you to look on the person on your left at saka sa kaliwa mo at saka sa kanan mo. Tapos, tignan mo yung damit at saka yung itsura, huwag mong sasabihin sa kanya, ha? Tignan mo lang, mula ulo hanggang paa. Tapos pag tingin mo sa kanya, mag-isip ka ng adjective. Adjective, ha? Okay. Kung wala kang kakaliwa, okay, o kaya kakanan, nasa extreme ka ng ganito, okay, yung nasa likod, okay, nasa harap mo, yan, okay? Nakaisip ka ng adjective para sa kanya. O, dalawang tao dapat yan. Yung nasa kanan ko, ito yung adjective, o yung pang-uri ko sa kanya. Yung nasa kaliwa ko, okay, ito yung adjective ko sa kanya. Nakuha? Okay. So, hindi ko tatanungin. Huwag kayong mag-alala. Baka mamaya broadcast. Okay? Ano ba yung mga adjective na naisip ninyo? Maanggo. Di ba? Yung ganon. Kung alam niyo yung mga ganon. Okay? So, ano ba? Basta yun. Okay? So, yung iba, adjective, makunat. Bakit? Kinurot mo. Okay? So, ganon. Okay? Pero nonetheless, okay? Tawa na. Ito na. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Mula ulo hanggang paa. Okay? At nung dumating ka dito bago ka pumunta pala dito sa church, nung nanalamin ka, kung meron kang isang adjective na maibibigay para sa sarili mo, ano yon? Bias kayo! Okay? Napaka-bias ng iba. And I'm excited about this kasi nga, nakakatuwang isipin kasi pag tinignan mo, there are observation na makikita mo kagad sa sarili mo. Pero sometimes, sasabihin mo, maganda. Pero may mga pagkakataon, pag tingin mo sa salamin, ikaw mismo, hindi mo ma-define kung ano yung tsura mo. Tama? Oh, come on. Tumikwas lang ng konti yung buhok mo, galing sa pagkakariband, hindi mo na alam kung sino ka. Tama? And the reason why we're going to start off with this, ito na. Ngayong 2015, anong 2014, nagkaroon ka ng identity. Nagkaroon ka ng certain adjectives about yourself at meron kang mga ilang set goals na nakita mo na na-attain mo. Tama? Dati noong 2014, hindi ka pala kaibigan. Ngayon, you gain a lot of friends. Tama? Lalo yung mga nag-first year college kasi medyo madami na ngayon yung madaming umattend sa atin na graduate last year. Yung identity mo noong 2014, yung ibang estudyante ko ng values, yung identity lang noong 2014 na pag-uusapan namin biyernes pwedeng mabago nung pagpasok nila ng college. Kung dati batok-batukan sila dito sa school, pagdating nila ng college at walang may kakilala sa kanila, pwede nilang sabihin na Mr. Pogi sila ng campus. Ganon ka-drastic yung mga bagay na yun. And the reason why I'm excited about this, sabi ko nga, yung sa mga umattend nung sa leadership, parehas pa din itong ipipreach ko dito, but nonetheless, it will be a certain approach and it will be personal upon you. So bago pa din. Because we believe that the Word of God is new every morning. Tama? Na it will be renewed. So, kung naka-attend kayo, yung mga leaders natin na naka-attend nitong part na ito, it will be a different thing. Okay? Even in myself. Okay? God has talked to me personally na parang, oo nga, ito pa din pero iba yung application. So, the title for today of our first opener for our Alive series is the Scene Song. Binago ko yan, okay? The reason why I use the word scene zone is because common sa atin itong mga bagay na ito. Pero we want to see, kumbaga bad trip yan kapag halimbawa na scene zone ka, di ba?
Lalo kapag may kasama pang memes yung kasama mo. Pero nonetheless, I want us to understand, ngayon may tanong lang ako, the word seen sa Tagalog ay ano? Nakita. Palagay mo, ano yung gusto mong makita sa sarili mo ngayon 2015? As we open this Alive series, sino ka nga ba talaga? Na-define mo na ba kung ano talaga yung personality mo at na-define mo na ba talaga kung anong mangyayari sa'yo from 2015, January up to December? Kasi I will tell to you, your life can be better or worse depending upon how you want yourself to be seen. Kaya ano pang edad mo, pag dumating ka sa phase nito, lalo na ngayon, 3 buwan na lang, doon sa mga 4th year na nandito ngayon, 3 buwan na lang, tapos na yung identity mo as high schooler. Yung sa mga nag-grade 6 na nandito, 3 buwan na lang. At kung halimbawa, wala ka pa dun sa ganung phase, huwag ka mag-alala. 3 buwan na rin lang, tapos na yung phase na yun ng mga buhay mo, ng pag-aaral. And another batch of classmate, another batch of certain situation and professor or teacher, yung makikita mo. At yun yung gusto kong maintindihan natin ngayon. Ano yung gusto kong makita sa sarili ko when it comes to this 2015? Kasi alam mo problema, may problema ka kasi bakit? Hindi mo alam kung sino ka. Okay? Paano ko malalaman kung sino ako? Okay? So, we will be starting in a very, unfamiliar verse in the Bible. Shall we all stand up in reverence for the Word of God? We'll be reading from Philippians chapter 1, beginning verse 3 up to 10. Dito ako magbabasa malaki, okay? I thank God every time that I remember you in my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the Spirit until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it out in completion until the day of Christ Jesus. Verse 7, it is right for me to feel this way about you since I have you in my heart, for whether I am in the chains or defending and confirming the gospel, all of share in God's grace with me. God can testify how I long for you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that you may abound, that your love may abound more and more in knowledge and depth and insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ Jesus. Shall we all pray? God, anoint the preaching of the word for today, Lord. Tulungan mo na maintindihan po namin ano nga ba yung gusto mong makita sa buhay namin, Panginoon. Ano nga ba at sino nga ba kami, Panginoong Yesus, sa iyong harapan. At patuloy, Banal na Espiritu, gumalaw ka sa puso ng bawat isa, kausapin mo sila at na maintindihan nila na mayroong pang pagtingin na espesyal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa intayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may be all seated, okay? So, salamat. Kaya ako natanong, simple lang ito eh, okay? Kaya ako natanong, and medyo yung iba na sasyak sa inyo, kilala ko sarili ko, sir. Alam na alam ko. Alam ko kung kailan ako maiinis. Alam ko kung kailan ako magpo-fall into temptation. Alam ko yan lahat. Talaga lang, ha? Okay? Gusto mong malaman muna kung talagang alam mo na yung bagay mo, na kung talagang alam mo na kung sino ka. Simple lang. Punta ka ng Jollibee. Ha? Pagpunta mo ng Jollibee, order ka ng pinakagusto mong pagkain. May naisip ka na? Huwag mo nang i-order dun sa katabi mo. Hindi yan service crew, okay? Bigyan nga order na kagad, okay? B1 sa akin yung okay. So, nonetheless, okay? Naka-order ka na sa isip mo. Ang tanong ko, bakit yun yung order mo? Kasi gusto ko yan eh. Ba't mo gusto? Kasi masarap eh. Ano nagpasarap doon? Kasi yung cheesiness eh. Anong meron sa cheesiness? Anong meron sa salt? Anong meron sa betchin at preservatives na nagpapasarap sa dila mo? Next question, okay? Next stall, okay? Come on now, madaming mga pagkakataon ganun. Ultimo kaya ako pinakita sa inyo kanina, ba't ganyan ang suot mo? Kasi ito lang kasya sa budget ko eh, di ba? Ba't ganyan ang suot mo? Alam mo kung bakit? Depende kasi yun sa preference na nakikita mo na gusto mo sanang makita ng tao sa inyo. Tama? Sino sa mga lalaki nangangarap na pag-attend mo ng U-turn nakabarong ka? Wala lang. Dignified. O, di ba? O yung mga babae nakagaw na, ready for JS. Okay? Hanggang pagtulog na to. Okay? Ganun yun, di ba? Tuwa na to.
itsura mo, pagbaba mo ng jeep, naka-gown ka, di ba? O, sumabit sa estribo yung ano mo, trail mo. Teka, andal ko. Bilis ako nga pala. Okay, so, nonetheless, okay, balik tayo. Going back. Pero pag tinignan natin, anong punto ko dito? My point here is, you need to understand, sino ka nga ba talaga? Kasi, gusto mong mabase kung sino ka nga ba talaga, it's not because you want those things. Kasi, lahat ng mga bagay na sinusuot mo, ginagawa mo ngayon, epekto lamang ng ano? Epekto lamang ng impluensya sa'yo ng paligid mo. Come on now. Naisip mo na kaagad na bagay sa'yo ang kulay yellow pants, ang kulay blue pants, ang kulay orange na pants. O, di ba? Bakit? Di ba? Kasi literally, gusto nating ma-associate dun sa mga bagay nun. And one thing that I want you to understand, ito maganda. Natutuwa ako kasi may isang church na church plant ni Paul. Si Paul is a missionary, okay? An apostle of Christ, okay? Church plant yung church ng Philippi. Okay, next slide please. Yan. Yung mga people ng Philippi, nakakatuwa kasi nga established na, alam na nila kung sino sila. Sino sila? Dalawa lang yung description ni Paul sa verse 5 nung binasa natin. The first one is, they are faithful in Christ. Na alam na kagad nila that their faithfulness is in Christ. Bakit? Sige, next. Okay? Because of their partnership in the gospel. Pag sinabing gospel, ano yung gospel? That's the teaching of the life of Christ. Ibig sabihin, ganito kasimple, pag tinawag natin yung term natin na gospel, hindi sila faithful kay Paul. Hindi sila faithful kay Timothy. Hindi sila faithful sa kahit sino pa man. They are faithful in partnership with the gospel. Ibig sabihin alam kagad nila kung nasaan yung puso nila. Alam kagad nila kung nasaan yung faithfulness nila. What's my point about this? Ganito kasimple. May mga pagkakataon, tuwa ako, PBA Finals. Ako din, nalilito. Bakit ka mo? I'm an avid Pure Food fans. Okay, yung Sunmig Coffee that will be a champion next year, okay? Next year pa okay? Next year pa nga, okay? Pero nung naglaban yung Alaska at saka yung San Miguel, okay, kumakampi ako sa Alaska. Kaya may foul yun sa 3 points. Okay, so, pero nonetheless, anong punto? Minsan naguguluhan tayo even doon sa allegiance ng puso natin. Tama ba? O anong koneksyon? Anong koneksyon ng ala? Minsan naguguluhan ka kung ano ba talagang pabango ang gusto mo. Kung sa bench, sa pen shop, o sa Ace Hardware. Tama? Pero, di ba yun? Walang pabango. Pambira, baygon pinabango mo. Pero honestly, madami mga pagkakataon that your preferences, yung mismong faithfulness mo, hindi mo masettle kung saan. At nakakayang isipin, sa preference mo pa lang, sa pagpili ng mga bagay na kinakain mo, ginagamit mo. What's my point? Ganito kasimple. Kung hindi ka decisive dun sa bagay na yon, one thing is for sure, baka hindi ka rin decisive pagdating dun sa faith mo. Gusto nyo matest kung decisive ka dun sa pagdating sa pagpili ng faith mo? Simple lang. Uma-attend ka ng church, kahit sino nagpipreach. Di ba? Hindi ka uma-attend ng church dahil sa nagpipreach. Dahil sa nagpe-praise and worship, ayoko yan. Pag nagpakanta yan, ang tagal-tagal. Yung mga ganon, paulit-ulit na, hindi na natapos. Tapos raise your hand. Ayoko nga, basa. Okay. Magulo to eh. O, di ba? Come on now. Di ba? May mga bagay ng ganon. And honestly speaking, one thing is for sure. Kapag ganon ka, may problema pagdating dun sa tinatawag natin na faith. If you're based kung sino yung mga taong nasa harapan, may problema ka. Pero hindi ko magets eh. Mas na-absorb ko kapag yung sila eh. Mas okay sa akin, mas feel ko mag-worship kapag nagpapakanta babae o nagpapakanta lalaki. Okay? Pero one thing is for sure, mamaya alamin natin to. Second, kailangan ko magbilis. They are committed. The people of Philippi was committed in what way? Paano daw nalaman? Sa ganito, from the very first until now. Gusto mong malaman kung kilala mo na talaga yung sarili mo, kung gustong-gusto mo talaga yung isang bagay, ipaglalaban mo yon mula simula hanggang sa dulo. Come on now. Diba? Ganito kasimple yun. Na ganito kasimple na kapag talagang gusto mo, you just push through it. Tama? Ang problema sa atin, kapag na-shake na sa dulo, bimibitawan na natin. Tama? Diba? Pag sinabi yung pabango mo, gustong-gusto mo yung pabango mo kasi amoy asukal na mangga, di ba? Tapos feeling mo,
ka sa sarili mo. Pag may nagsabi sa'yo, ano ba yung pabango mo? Amoy prutos, Brad. Parang ngunguyain kang candy. Anong punto? Mawala na? Alam nyo, sa pabango lang yun. Ha? Pero ang mahirap, kapag halimbawa, nasa loob ka na ng barkada, sasabihin, ano ba yung corny mo, Brad? Linggo-linggo. Nagsimba ka na kaninang umaga, mag-u-turn ka pa. Tambay na muna tayo. Come on now. Ang committed, uma-attend ng U-turn lagi. Tama? Tsagkira kayo, ha? So, yung susunod, nandito kayo. Okay? Kahit mag-rapture, nandito kayo. Sige, bahala kayo. Okay? Pero, nonetheless, ganito kasimple. When you're committed, you're gonna start it no matter what. I will be, magiging mayabang ako dito. Okay? I never miss out church. Why? Hindi dahil gusto ko lang parang magpa-check ng attendance o kung ano pa man ng mga bagay. Pero the reason why I'm committed in this, simple lang, Lord, kung ano sinimulan ko, dapat tapusin ko. Dahil wala kang sinimulan sa buhay ko na hindi mo tinapos ng maganda. Alam mo yon? How I wish, ayan na naman, kaya ayoko lang nitong side na to. How I wish that there will be somebody, di ba, in your life na darating, pagpasok ng pinto at makikilala mo at magiging kayo, na magkakaroon kayo ng term na forever. Come on now. Yan kayo di ba? Walang forever. Come on now. Meron forever. As long as there is commitment. Yun ang problema nung iba. Lululululu. Na-inspire sa gano'n. Hindi yun yung topic. Magulo to mga to. Ang sinasabi ko ng ganito, ibig sabihin walang forever. Ibig sabihin, Christ's love is not that forever. Come on now. Ibig sabihin, Christ's faithfulness is not forever. Hindi. Why? You know what? Kasi yung binasa natin kanina, sana binasa nyo lang. Hindi lang basta pinakinggan nyo ako. Sabi niyan ganito dun sa isang part, He who began a good work in you will carry it out in completion until the day of Christ Jesus. Come on. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Ang Diyos, may pinasimulan sa'yo, hanggang dumating siya, tatapusin niya yung pinasimulan niya sa'yo. Kung binibless ka niya nung bata ka pa, hanggang makatapos ka at magkatrabaho ka, ibibless ka niya. Tapos, walang forever na blessing? May forever. Kasi pambihirang TV yan. Okay? Diba? Come on. If there's no forever, huwag kayong magpapakasal, ha? Kasi maghihiwalay din kayo. Sayang lang. Di ba? Come on now. I believe in forever because the moment that I married my wife, I believe that from the moment that we got married until I die or she died, so sino man mauna, topic na lang. Hindi, wag tayo dito. Gugulan ako. Okay, pero kung sino man ang mauna, I believe that the bond that we made is forever because God has bind us forever. Come on now. Yun. Kaya nga, pwede ba akong sumegway ng konti? Matatagal ng konti eh. Kaya nga yung mga magjojowa, ganito kasimple lang. Sabi ko, ganito kasimple. Okay sa akin mag-girlfriend, mag-boyfriend. Kahit anong edad. Sa isang kondisyon. Sa isang kondisyon. Alam mo, sa kondisyon ko? Yung boyfriend mo ngayon, o yung girlfriend mo ngayon, dapat yun na yung pakakasalan mo. At makakasama mo habang buhay. Dahil kung halimbawa, mag-girlfriend ka, magbo-boyfriend ka, tapos umaasa ka na hindi ka, na magbe-break din kayo someday, naglokohan lang kayo. Tama? Kaya nga, yun. Kaya nga ang tawag dati sa Pinoy, hindi boyfriend, hindi girlfriend, shoota. Alam niyo bakit shoota? Short time. Kasi hindi forever. Ano? Diba? Kaya nga, I want us to dwell in the love of Christ. And the people of Philippi really has these three things. Pero ang tanong lang, Sir, hindi ko alam itong mga bagay nito. Kaya nga, alive yung series natin. Gusto kong mabuhay. Gusto naming mabuhay ngayon sa puso ninyo. How to stay alive. At mamaya lalagyan natin na acrostic yung term na alive. Tatlo lang. Una, staying alive, you need to grow. Next slide. Grow in what? Grow, that your love may abound more. Sabi pa nga yung term na to. Grow in what? Grow in love. God is asking us for this year. Gusto mo makilala mo yung sarili mo? Establish yourself in love.
Ewan ko, sa mga lalaking nagbabasketball, napansin ninyo, kapag gigil kayo dun sa kakalaban ninyo, hindi lumalabas yung tunay na laro nyo. Napanood nyo yung PBA? Mas madami yung dugo kaysa dun sa shoot. Di ba? Bakit ka mo? Kasi nga, things are not founded in love. Simple lang ito. The reason why Paul urges the Philippi church, okay na, sige, faithful kayo, committed kayo, pero I want you to grow more abound in love. Kasi simple lang ito. Gusto niya maintindihan na lahat ng base sa pag-ibig ay magkakaroon ng magandang resulta. Kailan ka pinakamaling yung ginagawa mo kapag walang love? Naranasan mo na ba? Na inuutusan ka ng nanay mo, tas asar na asar ka sa mukha ng nanay mo? Yung habang minamap mo yung floor, yung mukha ng nanay mo, naiisip mo? Tapos, habang iniisip mo yon, habang nagmamap ka, sa sobrang gigil mo, hindi mo napansing basang-basa, nadulas ka, tapos nabago ko yung ulo mo ng ganon. Bakit ka mo? Kasi literally, you're not founded in love. Naranasan mo na ba na yung kapag gigil na gigil ka sa isang bagay, that's the time you do the foolish of the foolish things? Diba? Ano ba? Tagal yun at sinipa mo ng ganito. Tignan mo yung sarili mo sa salamin kung kilala mo talaga ikaw kapag dating sa ganon. Diba? Isa pa, ito pa. If you grow more abounding in love, simple lang ito. You need to understand na yung mga kagalit mo dapat nung last year, hindi mo nakagalit ngayon. Kasi hindi ma-bring out yung personality mo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, kapag may kagalit ka, hindi ikaw yun. Tama? 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 Yung tipong gustong-gusto mo sana magsaya, pero nandun yung kagalit mo, naglaro ka na lang ng crossy road. Tama? Anong punto? Kasi nga ang punto, you don't abound in love. And as Christian, sino Christian? Sino yung pag na-rapture kasama sila? Sino yung optional? Parang, yung wala, okay, good. Yung mga nag-amen, ganito kasimple. If you're Christian, simple lang, dapat yung nagkakaroon ka ng kagalit, pero napapatawad mo ng unti-unti. At bukod sa napapatawad mo unti-unti, you're improving in love with them. Sa side track ako ng konti dun sa mga hindi na taga rito, tag dito, yung mga hindi taga MMCA. Kasi may sports fest po kami next week. Tapos nakakatuwa po, kasi kada sports fest po, hinihiwalay po namin ng 4 na team. Nung unang panahon, 3 lang yan eh. Yung iba inabutan pang 2, Alpha and Omega. Nakakahiya sila, okay? Ako hindi ko nabutan yun eh. 4 na inabutan ko, okay? Ano ba? Okay? Ito maganda. Kada sports fest, yung mga magkakaibigan, lalo yung magagaling magsasayaw, hinihiwalay yan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga team. Ang maganda nito, pagkatapos ng sports fest, madaming away sa Facebook. Tapos ang damakmak na parinigan. Okay, yan, yun. Ito problema ng konti. Ito sabi ko, at ito yung feeling ko, that we grow in love. Na alam natin na may mga bagay, kaysa school, kaysa bahay, na pagtatalunan kayo pero hindi nyo pag-aawayan. You can compete, but you shouldn't fight. Ulit. Pwede kayong magkompetensya, pero mag-aaway. Sports is meant to be competed for. It's a tournament, but it's not, okay, a riot. Di ba? Ang problema, alam nyo, hindi naman yung mga iba. Okay? Yung mga ibang estudyante siguro, hindi umattend na U-turn. Yung mga umattend na U-turn, ganito yan eh. Yung tipong kapag yung pinaparinggan sila, hindi sila nagre-react. Kasi establish nila yung puso nila at establish nila yung personality nila. That they are secured in Christ. They are faithful in Christ. Diba? Kasi hindi mo kailangan ng away. Kaya nga, yung sa mga mag-sports fest ngayon high school, di ba no? They will compete with each other, but they will not fight. And everybody say... Yung tipong hindi malalaman ng buong tagig dahil yung buong isang picture pa lang na pinost, sandamakmak na yung comment at sandamakmak na yung parinigan. Yung gano'n. Walang gano'n dito, di ba? No? So kapag, come on now. Okay, hindi makaget over yung iba. Alam niyo bakit? Ganito kasimple. Next slide. Sabi sa Luke 6:32. If you love those who love you, what credit is that to you? Gusto ko yung term. Even sinners love those who love them. You claim yourself as Christian, kilala nyo na yung sarili nyo as Christian, simple lang ito.
Kung mahal niyo yung mga mababait sa inyo, okay yan. Kahit yung hindi Christian, mahal nila. Yung mga nagmamahal sa kanila. Pero, okay, kapag mahal mo yung mga taong hindi ka ibig-ibig, that's the time you establish your personality. You said, yun yung sinasabi mo, yung sarili mo, Christian, simple lang. Do you grow in love? Pag may mga tao na nakakaasar sa opisina, na sinisiraan ka, chinichismis ka, mahal mo pa rin ba sila? Kapag merong sa klase, na kapag tumaas ka ng kamay, hindi ka pa nagsasalita, naririnig mo na yung bulong nila, pal, yung ganon. Ay, naka, mahal mo pa din ba sila? Amo na, oh. Alam nyo, hindi ako magpapakabait. Okay? Kapag sa jeep, okay, at nagbayad ka ng 8 at hindi ka sinukulian, okay, binabasag mo ba yung ilaw nila? Parang bawi na ako sa 50 ko. O, ganon. may ganong attitude. Di ba? Come on now, Christians are meant to love. And the real love is not the ability to love those who love you, but the ability to love all people. Mahirap to, promise. Sinusubok ako ni Lord 2 linggo na. Pero kada makikita ko, Lord, give me the grace. Second, next. Learn. Learn what? Ayan na. Learn. How to learn? More in knowledge. How to learn? More in knowledge. Paano nga? Paano yung more in knowledge? Alam mo, tuwa ako sa mga nagka-college. Bakit ka mo? Simple lang. Pag college na, dun sa iba, pillar na lang dala. Tapos, nandito yan sa sa likod ng bulsa. Kapag sumakay ng LRT at saka ng MRT, nahulog pa, wala na yung notes nila. Ito maganda. Yung mga ganun taong pillar lang yung dala, lalo kapag college, yung mga nag-college dito, madalas yun yung mga babagsakin. Trust me, I know it. I'm one of them. Ito yung mga taong tipong, kapag halimbawa, exam, nangingiram ng notebook ng iba, tapos pinopotocopy yung notebook. Okay. Yun yung reviewer nila. Okay. Galing, ano? Okay. Anong punto? You want to grow more in knowledge and the knowledge of Christ? May mga tao, okay, napunta ng church, tuwan-tuwa dun sa mga joke, dun sa PowerPoint, tapos, walang dalang notebook, tsaka ballpen. Ano nga naman yan? May cellphone naman kaya ako, sir. Okay? I-picturean ko. Okay? Ito na yung notes ko. Pero madalas sa mga pinipicturean, alam nyo ano? Hindi naman nababalikan. May kasabihan, a short pencil is better than a long memory. Babaguhin ko yung version ko sa akin. May kasabihan, a short pencil is better than a 32 gig micro SD. Okay? Ano punto? Kids, nawala yung ability natin to write. Nawala yung ability natin to learn. I have my Bible on my cellphone, pero madalas, quick review lang. Ang problema dun sa iba, tanong ko lang, you want to grow more in the knowledge of God? Tanong ko lang, may guhit ba Bible mo? Meron bang mga verse ka dun sa Bible mo na natatandaan mo? Pag sinabi na God will bless you as long as you obey Him, that His ways are higher than our ways, His thoughts is higher than our thoughts, that His plan is to prosper us and not to harm us, alam mo kung saan mo titignan? Sasabihin, basta nasa Bible. Okay? It's either ano lang naman yan Old at saka New Testament. Wow, yun talaga yun. Pero nonetheless, anong punto? Simple lang. You want to grow more in knowledge? You need to have your own source of knowledge. And that knowledge, okay, will be given, but it's up to you to absorb. Sir, hindi naman ako ma-Bible masyado. Hindi ko nga alam kung paano buksan yung Bible Alphabetical ba yan? Parang ganun. Hirapan yung iba Mali kasi yung Bible, G yung unahan, hindi A. Dapat A, di ba? Ganon. Pero nonetheless, ganito kasimple. Hindi namin kayo pinupuwersa. Sige, wag. Pero, you want to grow more in knowledge? Nako, may mga masisipag tayong coach group leader na pwede kayong i-guide. Ang kailangan nyo lang, oras, konting minuto, na kapag halimbawa nagkaroon ng mga discussion, tapos nagkaroon ng maliliit na coach group dito, naku, willing na willing kayong turuan yung mga coach group leader natin. Di ba? Coach group leader and the all coach group leader will say, Amen. Yan, yun. Magtuturo yan sa inyo. Naku, nakaabang lang yung mga yan sa inyo. Parang, come on, let's stay alive.
Tuturuan kita ngayon kung paano yung mga bagay about those things. Yun yung maganda dun eh. The reason why we are offering coach group, it's not for the sake na pagchismisan yung buhay ninyo. Pero alam mo, minsan, may mga bagay at issue sa buhay mo na kahit ikaw hindi mo maintindihan. Alam mo yun, yung minsan nainis ka sa sarili mo, tapos gusto mo nang kausap. Diba? Gusto mo magpapaliwanag sa'yo kung ano nangyayari sa'yo. Kasi parang ang daming sabit sa buhay mo. Alam mo, sagot, coach group ka. Ha? Pasok ka na. Ha? Napasok na. So, kasi you know why? Hindi ako nakatayo dito dahil magaling ako, dahil self-study ng ganito. Many people mentored me and until for today, they are mentoring me in cell group, coach group, ng ganun. And I'm learning a lot from that. In devotions. Third, para matuto sa more in knowledge, attend kayo ng mga ganito. Tama? Wala namang magdidiscuss ng buhay nyo eh. Kapag nanonood ba kayong Forevermore, dinidiscuss kung, kamusta? Kilala mo ba sarili mo? Alam mo ba kung sino ang forever mo? Parang walang ganon, tama? Wala naman lumalabas sa screen ng ABS-CBN o ng GMA na nakalagay doon. How is your day-to-day? Walang ganon, tama? Pero in church, you have the opportunity to examine yourself. Come on now. Because church is the best place to be with. Amen. Tama ba? Oo nga, sige. Kino-convince ko lang kayo eh. Hindi ma-convince. Sige, last. Okay, sabi nga ganito, sorry. Second to last ito. Philippians chapter 2 verse 12, sabi nga dito, continue to work out for your with fear and trembling. Kaya malaking word na workout, simple lang. Salvation is free. As long as you accept Christ through faith, na we will discuss or the next U-turn, okay? That is free. Pero yung term na workout, pag sinabing workout, anong ginagawa kapag nag-workout? Ha? Nagpapawis, nahihirapan. May mga pagkakataon, mahihirapan o. Mahirap gumising ng tanghali para umattend ng U-turn. Kasi natulog ka ng alas 2, nag-alarm ka ng alas 4, mabigat pa yung mata mo. Parang gusto mo pang ituloy hanggang alas 6. Diba? May mga pagkakataon, God is asking you to pray. Pero may mga pagkakataon na talagang pagod ka galing school. Pero Paul encourages us na to work out for our salvation. May mga pagkakataon, ang hirap kayang umiwas kapag yung lahat ng kabarkada mo nagiinuman. Ang hirap kaya ng umiwas kapag yung lahat ng kabarkada mo nagkakating classes. Pero as you work out for your salvation, hilala ko sarili ko, mag-aaral ako. Tatapusin ko to. At pag tinapos ko to, masasabi ko na tinulungan ako ni Kristo para mapagtagumpayan lahat ng mga bagay na ito. Come on now. Kaya nga madaling umiwas para sa isang Christian sa mga bagay na hindi dapat, lalo sa pag-aaral, dahil alam nila kung sino sila. They are learning more. Last, grow. Ano yung una? Grow. Anong lab? Walang lab. Grow. Learn. Okay, mature. Okay. How can you say that a person is mature? Hindi porket malaki ka, mature ka na. Hindi porket matanda ka, mature ka na. At hindi porket matanda ka, magaling ka mag-isip, mature ka na. Nakakita kayo ng mga tao na na mga yung tawagin immature. Paano nasasabing immature? Ha? Kapag kulang nito, next slide. Okay? Kulang dun sa knowledge and depth and insight. Or the proper term, in other terms sa Bible, sa verse 6 is discernment. What's discernment? Discernment is knowing and feeling something to react in a certain situation. Sir, paano ito? Ganito kasimple. Kapag halimbawa may mga bagay, may umiiyak dun sa loob ng classroom ninyo, at nakita mo na pinagkakaisahan lahat, ano discernment mo? May nahulog na piso sa classroom. Ano discernment mo? Siyempre, yung taas. Tapos pagtanong. Palitan natin yung piso gawing 1,000. Tataas mo, pagtatanong mo. Come on now. Lahat ng klase ninyo, inabutan ng kodigo. Ha? Pag-abot ng kodigo, tapos abay, ipinasa sa'yo. Ano discernment mo? Come on now. Yun sa mga young professional, ito nakakatuwa. May umiikot na chismis sa loob ng workplace nyo. Ano discernment mo? Ha? Tapos kinukuha yung pananaw, palagay mo, anong tingin mo sa kanya? Yeah! Pag yung mga ganon. As Christian, do you know you're standing
o makikiuso ka na lang sa kanila? Okay lang kung damit eh. Kaya yun yung pinasimulan ko ng konti. Okay lang kung damit. Okay lang kung pabango. Okay lang kung pagkain. Pero pagdating sa discernment, dapat ang mga Christian kilala nila kung saan sila tatayo. Amen. Diba? Kapag lahat ng tao gumagawa na ng masama, dapat ang Christian nag-stand out. Bakit ko sinasabi? Kasi mali din ako sa mga bagay-bagay na ganito. Let me share a story. Naalala ko kasi may mga pagkakataon, alam mo yung pag nakapila ka, tapos yung ang haba ng pila, tapos biglang may magkukwentuhan na magkakabarkada. Pagkwento ng kabarkada ng ganito, nakasingit na ng ganon. Tapos tatanungin, pila ba to? Parang gusto ko minsan sagutin na parang, hindi mo ba nakikita? Parang ganito. Obvious ba? Alam mo, minsan gusto kong patulan yung mga ganon. Alam mo, may kumakawala pa din sa akin. Tapos minsan sasabihin ko ng ganito, ano ko lang, kakausapin ko lang. Ibe-bless ko lang. Sasabihin ko, God bless you! Gaganunin ko sa... alam mo yun, yung gigil mo ba? May gigil ka pa din eh. Pero kapag halimbawa meron ka ng discernment, may mga bagay na nandun sa puso mong nandun. Pero sinasabi na ni Lord ng ganito, dahil may lalim na yung ugat ng Word of God sa puso mo, be the light of this world. Pambihirang light of this world. Nakakagigil. I'll be the light of this world. I'll just burn them. Okay? Parang, alam mo yun, ako pang gigil. Alam mo yun? Hindi ako magpapakute, hindi ako mabait. Okay? Sabi ko nga sa inyo ng ganito. Pero, nonetheless, sobrang gandang pakiramdam kapag alam mo yun, lumalalim ka in knowledge. You're growing in love. Doon mo nakikita yung maturity. Na-share ko to nung nakaraan. Sabi ko ganito, meron yung sa mall, kumakain kami. Tapos sabay, may lumalapit yung may sobre. Alam niyo yan? Yung, sabihin, sir, excuse lang po. Pagbukas mo ng ganito, Good Shepherd. Feeling ko peanut brittle eh. Okay. Pagbukas ko ng ganito, alam mo yung Good Shepherd ng ganito. Ako, in my own conviction, ayoko nagbibigay sa ganon. Masama ugali ko eh. Yung parang bolo ko, manggagancho kayo. Si Teacher Charity. Kasi yung asawa ko, dun sa mga hindi kakilala, asawa ko si Teacher Charity, may crush siya sa akin. Okay, so, nagdito. Okay, balik kayo. So, si Teacher Charity, dahil charity yung pangalan, ang word na charity is love, tapos giving, ganun yung term na ano niya. Naiinis ako kasi kapag halimbawa ganun, di nagbibigay ng pera, pero ang binibigay yung pagkain namin. Alam mo yun, yung kinukuha ng ganun, tapos inaabot. Sabi ko, gusto ko pa yung manok. Parang, sambuo pa yun. Parang ganun, alam mo yun? Binibigay niya ng ganito. Sabi ko, ba't mo binigay? Sabi niya ganito, simple lang. Kung nanloloko siya, pananagutan niya yun sa Diyos. Pero yung pananagutan natin, para tugunan yung gutom niya. Sabi niya ganito, yun yung pananagutan natin na ipagsusulit natin sa Diyos. Sabi ko, okay, sabi ko nga. Gusto ko magsabi, okay, let's pray. Okay. Alam mo yun? Promise. Sabi ko kaya, I love my wife so much. Kasi nga, alam mo yun, yung kasalbahihan ko na ano niya, parang, come on now. Hindi ko masasabi na dahil mabait siya ng ganito, pero simple lang. It's because she's growing more deeper and learning more and growing in love. Ang tanong ko sa inyo ngayon, pag may mga ganun sitwasyon, paano kayo magre-react? Aham. O sa ibang sitwasyon, how do you measure your discernment? Last point before I end. Promise, last na to. Bakit kailangan nating to stay alive? Ito yung sinabi sa Philippians chapter 1 verse 10 to 11. Sabi niya ganito, verse 10, to know what is best. Gusto mo malaman what's best for your life? Simple lang. Grow in love, learn more in knowledge, and mature in your discernment, in your conviction. Alam mo yon? Kasi ikaw lang ang makakapagsabi kung anong best para sa'yo. Alam mo kung paano mo makukuha yon? Kasi may magdidikta sa'yo, ang tawag, Espiritu Santo. Na kapag may damit ka pa, huwag kang bili ng damit. Hindi dahil pare-parehas ng kulay, kakapares mo ng kulay ng damit si Angel Locsin, kamukha mo na siya. Kamuna. Diba? Hindi porket yung pormahan mo para kang si Abra, magaling ka na rin mag-rap. Parang ganon. Simple lang. Kasi you know what? Ganito ka simple. Gusto kong pababawin sa inyo, promise. If you are going to stay alive, to grow in love, to learn more, and to mature, simple lang, you will know what's best for you even on the simple things. Hindi ka ba nagtataka? Hindi matanggal-tanggal yung away nyo sa loob ng bahay? Simple lang.
Grow in love, learn more, and mature. Palagay ko, magbabago yung 2015 mo. Kasi ano mangyayari? You will know what's best for you. Second, to be pure, to be pure and blameless. Pakailam ko naman, para santo. Para pagpasok ng ganito, yan, ng mga taga Mount Moriah, mababait yan, di yan umiinom, di yan nagsisigarilyo, mga santo yan, pag nagsalita yan, mababagal, ang mura niyan, hallelujah, parang gano'n yun. Ganon? Hindi. Linawin ko lang. Because simply lang, each one of you has his own or her own circle of influence. Ganito kasimple. In-example ko ito nakakandin. Kung ako mambababae, at magkakaroon ako ng, other woman, illegal wife, gano'n. Pag nagkaroon ako ng ganito, yung mga taong naglo-look up sa akin, yung mga tao na nakikita ako dito na nagpipreach, kung sila magkakaroon lang ng fling-fling at saka premarital sex, okay lang sa kanila. Alam mo kung bakit? Mas mababa kaya yung rate ng kasalanan nila kumpara sa akin. Kung si Sir Mitch nga ginagawa di kami pa kaya. Di ba? Kaya nga yung mga kapatid mo, kung naninigarilyo ka at nakikita ka, kuya ko nga nagyoyosi. Sa akin nga, bond paper pa lang Di ba? Ganun kasimple. Namunaw. Ito na. Ganito kasimple, Chong. Magiging seryoso ako dito sa part na to. Hindi ba napansin? Kapag ang mga magulang nagiinuman sa loob ng bahay mismo, yung mga bata, ang hirap sawayin sa school, para tipigilan yung pag-iinuman. Why? Children see, children do. At huwag kayong mag-alala, hindi na kayo mga bata, tatandaan nyo na. Kaya yung mga kapatid nyo, kapag halimbawa kinikilig-kilig habang nagbabasa ng text ng kaklase niya, huwag mong papagalitan. Landi mo, gaganunin mo. Ang tanong ko lang, paano ka mag-react kapag halimbawa hinatid ka ng boyfriend mo? Pagpasok mo ng kwarto, nagtatatalong ka, gumaganon ka sa Tapos nakikita ka ng kapatid mong grade 6, nakikita ka ng kapatid mong grade 4, tapos sasabihan mo ng ganon, hello, we need to walk pure and blameless. Why? Gusto nyong baguhin ang mundo? Kilalanin nyo sarili nyo. Because if you know your right standing with the Lord, simple lang, you will influence other people. Ganyan ka na lang? Para sa sarili mo na lang? Hindi. You will influence other people. And lastly is, we need to glorify God. Why do we need to glorify God? Because at the very start, He is the one who made us able of all of these things. In these few moments right now, last slide please. The way we live should always lead to glorifying God. That's the point we stay alive. This is our series for today. This is our series up to this 2015. Kasi magka-camp tayo. Sir, anong connection sa camp? Simple lang. Hindi namin ini-aim yung camp para something na outing. Alam nyo kung anong aim namin sa camp? Buhayin muli, sabay-sabay yung ating mga spirito. To have a life in various excitement. Your 2014 has been so boring. Alam mo kung bakit? Kasi puro na lang ikaw yung iniisip mo. Your 2014 has been so boring. Kasi alam mo yon, kapag praise and worship, bagot na bagot ka. Kung ngayon 2014, praise and worship, hindi ka man lamang parang nagkaroon ng personal encounter with the Lord. My question is, bakit? Ba't nababagot ka? Sa langit ang gagawin, puro praise and worship. Pero do you want to experience at time na kung saan, habang nagpe-praise and worship, God is talking to you personally? That's an exciting life. Yun yung gusto namin buhayin sa inyo. Gusto mo ba yung tipong nakaupo ka lang sa kwarto mo? Yung nagising ka ng madaling araw? Paggising mo ng madaling araw, at pagbukas mo ng Bible, yung lahat ng mga problema mo, sinasagot ng diretsyo ng Word of God. Naranasan nyo na yon? Sino yung nakaranas? Taas yung kamay. Tingnan mo sa paligid mo. Yung wag yung magkunwari. Okay? Hindi Wattpad books ang bubuksan. Okay? Hindi totoo. Taas yung kamay.
Tingin. Baba. Gaano kadami? Kalahati? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi yung ibang mga buhay na ibang boring. Ha? Kung ano yung napanood, tapos ng ganito. Hindi. God will talk to you personally. There will be that experience. And that will start now. Wala ito sa slide. Bakit ka mo? Kasi, ang alam ko, pagkatapos nitong service na to, sa mga susunod pang 2 linggo, madami sa inyo susubukin na magmahal ng ibang tao. Madami sa inyo susubukin na tamarin ng magsimba, ayaw mag-coach group. Madami sa inyo, yung alam magiging immature pa din sa reaction. Yung tipong maapakan lang yung sapatos, nagre-react, ano ba? Bago to eh. Ganon. Ay, come on now. Okay? May mga ganong pagkakataon. Pero you know what? Huwag ka lang susuko. Kasi bakit? 2 Corinthians 12:9. Wala sa PowerPoint. Pag uwi nyo sa bahay, tignan nyo ng iba, yung ibang version, lalo kapag Tagalog. Ano nakalagay? For my grace is sufficient for you, for my power had been made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. Ganito kasimple yung verse na yun. Alam nyo ka, no? Yung simple nitong verse na to, you will fail. Pero as you work out your personality, your standing with the Lord, His grace will be the one to continuously mold you at all time. Because why? It is sufficient for, kanino? You. Okay? And it will made perfect in what? Whew. Kasi si Lord, ganito kasimple, habang inaayos ka niya, hindi ka niya kinokondem. Habang inaayos ka niya, minomotivate ka niya. Ha? Kasi ang problema sa ating mga Pinoy, kapag hindi magaling, saka natin papagalitan. Kay Lord, iba. Ha? Habang hindi magaling, sa Kanya pinupuri ng ganito to what? To strive more, harder and harder. Why? Because His grace is enough for you. Kailangan mo isipin, kaya ko ba na mangyari lahat ng mga sinasabi ni Sir Mitch dito sa harapan? Simple lang. You need to receive it by faith because His grace is already there. Kaya ngayon, in this moment, in these few moments right now, I want us to bow down our heads. And I believe that the Holy Spirit will be moving in your lives right now. Isipin mo, ano yung mga bagay na asar ka sa sarili mo na parang hindi mo mabago? There are sins that is entangling with you. Na Diyos ko, ang hirap tanggalin. Alam mo yon, na yung nagpapumilit ka magpakabanal-banal, magpakabait-bait, pero hindi mo magawa. Maybe this is a time to humble yourself down and say, Lord, baka may mga taon hindi pa ako napapatawad. I need to grow more in love. Lord, baka may mga pagkakataon, itong moment na to, hindi ko muna isipin kahit anong mga bagay because I need to learn more about you, Lord. At Lord, baka may mga pagkakataon, binibigyan mo na ako ng opportunity to mature, to be depth and insight. Pero as we go with that, hindi ko pinapatos eh. Simple lang ito. If you're struggling right now with your family, nahirapan ka sa reaksyon ng tatay mo, reaksyon ng nanay mo, God is asking right now, you, to raise up your hands and say, Lord, in humility, pinapatawad ko po sila. And pag uwi ko mamaya sa bahay, I will act na hindi immature, but as a mature person na nagsasabi that the Word of God has impact my life. Starting from today, I'm working out for my salvation. Whew. If your issue is a sin na hindi mo matanggal-tanggal, baka kailangan mo lang mag-humble down ngayon kay Lord. Sabihin na, Lord, alam mo naman eh, kaya nga ako nandito eh. I really want to be free from this. God will free you from that. Because as the song said, it is finished. It is done. At ano man yung mga darkness ng buhay mo ngayon, yung mga bagay na parang hirap na hirap ka, at inis na inis ka, at may mga bagay na you're struggling with, simple lang, God has already put it into life. He said upon His word, and we claim this, He come to the word to give us a life, and life to the fullest.
Before we end in prayer, let's sing this song. And with all eyes closed and all of you praying within your heart, yung sinasabi ko kanina, believe in your heart right now. Believe in your heart right now that God will talk to you personally. Brought up mo yung issue. Total, kayo lang naman nag-uusap ni Lord ngayon personally. Yung lahat ng mga bagay na nahihirapan ka. And as the song will be sing, simple lang ito. Internalize the message because His grace is enough for us. We need to just keep hold of it.